Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, i-share ko naman sa inyo yung mga succulents na nandito sa garage area. So, nakakakuha lang sila ng indirect sunlight every morning. So, 1 to 2 hours lang and then nababasa lang sila dito ng ulan kapag malakas na malakas yung ulan at may kasamang hangin. Kaya ang madalas, dinidiligan ko sila kasi hindi sila nababasa. So, this one, parang medyo may problema tong aking chroma dito na may aerial roots. So, pero nagawa ko namang i-propagate yung mga leaves niya. So, it is potted in a wooden pot na wala siyang butas. So, controlled ko talaga yung pagdidilig. So, meron ditong cactus and then na hindi ko alam yung ID. Meron ditong Echeveria cat's claw na hindi na rin stress yung color. Kasi ang cat's claw pag stress, nagra-red pink yung tips niya. And beside it, we have the Tomentosa na bear's paw. So, napaka-lush na niya. Na-feature ko na to dati, yung mga Tomentosa ko. And beside it, we also have Kalan Kowi Tomentosa Panda na napansin ko lumaki na yung mga leaves niya at marami nang tumubong bagong leaves sa kanya. So, ang ganda niya kasi nga nandito lang siya sa garage area, hindi siya exposed sa rain or shine area. So, na-maintain yung cleanliness ng mga leaves nila. As you can see, yung potting mix din nila is very dry. So, yung potting mix is my usual potting mix, 50% lamsa and 50% pumice stone. It is topped with red sand dressing. So, ito naman yung ating Tomentosa Chocolate Soldier. So, ayan, last na rin siya at ang ganda rin ng kanyang mga leaves. And beside these pots of Tomentosa, we have the Heart Delight. So, ito bago pa lang to, siguro mga 2 months pa lang to sa akin. So, hindi pa siya ganun ka well-rooted, pero may roots na siya. Parang hindi pa ako ready na ilagay siya sa rain or shine. So, dito ko lang muna siya nilagay. At the back of the Heart Delight, we have the variegated Mebina. So, nabili ko to kay Jusasan Cactulents. You can visit her page. So, ingat na ingat ako sa mga variegated succulents ko kasi we all know na napaka-expensive nila and napaka-sela nila at mahirap silang alagaan. So, beside the Heart Delight, we also have the variegated Awayuki. As you can see, napaka-flawless ng kanyang leaves and napaka-kinis and yung farina niya is well-maintained. May baby na to. Hanapin natin yung baby. So, dahan-dahan lang kasi ayokong mahawakan yung leaves para ma-maintain natin yung pagiging flawless niya. So, ayan yung baby. Malaki na siya. So, I'm so happy kasi in time, mapropopagate ko na din yan. Mariremove ko na yung baby from the mother plant. And beside the variegated Awayuki, we have the Beyonce. So, ito, kasabayan to nung Heart Delight. 2 months pa lang sa akin. So, hindi pa ako ready na ilagay din sa rain or shine area. And pinag-isipan ko talaga kung ilalagay ko ba kasi nga maselan sila. So, bala ko sana dito na lang sila sa garage. Pero, parang napapansin ko kulang kasi yung enough sunlight na nare-receive nila dito. Kasi pag hindi talaga umaraw, wala talaga silang sunlight na makukuha. Tapos ulan pa ng ulan. And this one is the hybrid of Murasaki and Lawi. Yun yung binigay na name nung seller sa akin. So, kung mapapansin nyo, parang leggy siya. So, ganyan na siya talaga nung nabili ko siya. And then, I'm trying to propagate it through leaf. So, meron na nga akong 2 leaf propagation na naging successful. Hindi pa siya ganon kalaki. And this is our variegated Tito Buns na ingat din ako. As you can see, yung potting mix niya is super dry kasi nga hindi sila nauulanan. So, bihirang-bihira lang sila maulanan.
kapag ang ulan may kasamang malakas na hangin, yun, mababasa sila. And I'm trying to propagate it through leaf propagation din. So, kung makikita niyo yung pot niya, marami na akong tumubong leaf propagation. So, napakaganda, napaka-perfect ng farina nito. And napaka-flawless din ng leaves niya kasi talagang ingat na ingat ako sa kanila. Beside the variegated titubans, we have the variegated mibina. This one is a gift from a friend. Gift ito sa akin ni Sisi Mitch. So, hi Sisi! Maganda na si variegated mibina. Ingat na ingat ako dito kasi syempre it's a gift from you. So, please do subscribe and visit our channel, Everything Nice at Mitch Succulent Love. And also visit my YT channel for my other friend. It's Jeremy Hermano. So, may mga succulents and variegated gymnocalycium din siya. Tapos, beside the variegated mibina, we also have the Echeveria West Rainbow. So, kung mapapansin nyo, medyo leggy siya kasi before, nagmashi siya. So, inaproot ko and then, inilagay ko lang sa empty pot. Inintay ko mag-roots bago ko siya ipat. Yun. Kaya, pero ngayon, okay na yung rosette niya. Yung inner rosette. Beside it, I also have another Echeveria Beyonce. So, ito mas malaki to compared dun sa isa. Mas matagal to, 3 months na to sa akin. So, same seller pa rin yung binilan ko, Juices and Cactulet. And beside it, we have the Hamel Sunset. Na yung patang Hamel Sunset, mas mabilis siyang matuyo compared sa other succulents. So, hindi ko alam, baka marami na siyang roots. Pero napansin ko din na kahit isang stem lang siya, hindi lahat ng leaves niya is variegated. So, siguro ganun talaga kasi isang stem lang naman. Variegated blood moon. So, it's a twin head. And then, meron na din akong leaf propagate dito na naging successful naman, although maliit pa lang siya. And sa pinakailalim, meron din tumubong baby. So, I am happy na nabuhay ko na siya kasi yung unang variegated blood moon ko namatay. Pero maliit lang kasi yun. And then this one is another variegated blood moon. So, twin head din siya kaya lang mas maliit yung isang head niya compared sa isa. So, well-rooted na rin sila. And then, at the back of it, we have the agavoid. So, hindi ko alam kung anong klaseng agavoids to kasi wala siyang stress color. So, nawala yung stress color nila kasi ulan nga ng ulan, although malamig. Tapos, wala silang enough sunlight na nakukuha. Beside it, we have the gollum na marami kayo makikitang leaf propagation. So, mahilig ako mag-leaf propagate kung saan ko lang sila nilalagay. And beside it, we have the variegated nodulosa. So, medyo nawala na rin yung kulay niya kasi hindi siya nakakakuha ng enough sunlight and because of rain nga din. And then, I have here the variegated Mrs. Richard na medyo kinakabahan na ako sa kanya. Although, hindi naman siya nababasa ng ulan dito. Parang ang hirap-hirap niya talagang buhayin. Parang hindi ko alam kung makakasurvive yan pero hindi naman siya stem rot. This one is the variegated lemon rose. So, flawless din siya. I'm trying my best to maintain yung pagiging flawless. Hindi ko talaga sila hinahawakan. So, pag dinidiligan ko talaga is mismong pot. Ito naman yung isang pot ng succulent na binigay din sa atin ni Sisi. And then, behind it, we have also the agavoids. I think it's an agavoid leaves kaya nang hindi siya stress in color kasi nga kulang sila sa sunlight.
That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.